Hello guys, magandang gabi. It's me again, Kamutika TV. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ayan, subscribe na. And yung mga nag-subscribe na guys, thank you so much. Yung mga nag-subscribe na, wag na mag-subscribe. Kasi ma-unsubscribe yan. Isang beses sila mag-subscribe. Kasi pag nag-subscribe ka ulit, unsubscribe na yan. Dapat tingnan mo. Ayan, thank you so much guys. Tsaka yung mga mag-subscribe pa lang, ayan, thank you in advance. Yung mga nag-iisip dyan, wag na mag-isip. Subscribe nyo na ako. Diretso. Ayan, salamat guys. Thank you. Thank you so much sa mga gusto ng about trabaho dito sa Macau. Ayan, visit nyo lang yung channel ko. May mga upload ako doon. Ang dami ko na mga upload about dito sa Macau. Yung mga gusto nyo malaman, bahay, tirahan, pares na pala yun. Bahay, magkano, kung saan makakahanap ng paano. Example, cross country kayo, hindi nyo alam yung Macau, paano maghanap ng bahay. May mga upload ako dyan guys. Check nyo lang kasi yung channel ko, hindi yung nakita nyo lang yung isang video. Comment na kayo dun kung magkano yung ano dyan. Ay guys, tingnan nyo lahat ng video ko sa vlog ko dito sa channel na to. Tingnan nyo doon yung mga video ko. Lahat ng gusto nyong itanong nandun na. Kasi minsan nagkakadubli-dubli na yung mga comment nyo. Nasagot yung kinoment nyo, nasagot ko din yung dati ko pang video. May nag-comment na rin na ganun. Kaya guys, pasensya na kung hindi ko nasasagot yung mga comment nyo. Kasi nga, nagawan ko na ng video yon. Nagawan ko na yan para lahat makaalam. Diba? Mga tanong nyo na hindi ko nasagot, alam nyo na yon. Tingnan nyo na lang yung mga video ko, nandun na yun. Kasi nagkadubli-dubli na yung mga tanong nyo eh. Ayan, yung mga tinatanong nyo na hindi ko pa nagawa ng video, ayan, sinasagot ko yun, ginagawa ko ng video para lahat makaalam. Diba? Dapat ganun. Ayan, shoutout sa mga lagi nanonood. Ayan, salamat. And gusto ko rin shoutout yung mga mandirigma natin dito sa Macau na lagi nasa bahay, tinatamad, natutulog lang. Ayun, pag-gising, paubos na pala visa. Ayan, mag-exit na naman ng Macau. Mahirap yan. Lalo na ngayon, maulan dito sa Macau guys. Isang linggo nang paulan-ulan, tatama rin talaga mag-apply pag ganitong panahon, di ba? Dapat online. Lagi kayo dapat may option. Huwag nyo sasayangin yung bawat araw nyo kasi mahalaga yan. Di ba? Napakahalaga yung araw dito sa Macau. Buti kung turista ka lang, wala kang pangarap, di ba? Yung pangarap mo lang mag-ikot-ikot dito sa Macau. Pero kung may pangarap ka na makahanap ng trabaho, hindi ka dapat talaga huminto. Talagang magsikap ka. Kung palainom ka dito sa Macau habang nag-a-apply, wala mangyayari niyan. Kasi sa gabi, mag-inom ka. Umaga, wala na. Tulog ka na maghapon, may hangover ka eh. Wag kang mag-ganon. Saka ka na magpalainom pag may trabaho ka na. So may trabaho naman dyan na palainom, control nyo yung pag-inom. Magtira kayo yung may pahinga pa kayo, tapos makakapasok pa kayo kinabukasan. Kasi trabaho talaga guys, mahalaga dito sa Macau. Ang hirap ngayon maghanap ng trabaho, napakahirap. Placement. Kaya yung mga nagbabalak dyan na mag-change ng trabaho, shout out, huwag nyo muna ituloy yan. Mag-ipon muna kayo pang placement. Tapos pag nakaipon na kayo sa kayo lumipat, 2 months before ng finish contract nyo, mag-apply na kayo para pag hindi kayo nag-renew, may backup kayo. Pero kung hindi kayo nakahanap within 2 months na yun, before yung finish contract nyo, mag-renew kayo, di ba? Sayang. Yun ang gawin nyo. Ayan, gusto ko lang shout out yung mga pa-exit na ng Macau. Ayan, for today's video, itong pag-uusapan natin about sa mga pa-exit na ng Macau na hindi nakahanap ng trabaho. Ayan. Ayan, kung mag-i-exit kayo guys, Thailand talaga yung pinakamabisa. Kung kayo mag-exit sa Don Mueang, yun yung di mahigpit na airport. Yung mga ginamit yung
ginamit yung UV 10 days. Yan, 50 days kayo doon sa Thailand kung saan kayo mag-exit. 50 days kayo bago makabalik ng Macau. Pero yung mga 20 days lang yung ginamit, hindi ginamit ang UV, yun na 10 days. Pwede na kayo makabalik ng Macau after 30 days para back to tourist ulit kayo. Yun ang gawin nyo. Alam nyo guys, napakahirap talaga maghanap ng trabaho ngayon dito sa Macau. Lalo na pag wala kang ginagawa, tatamad-tamad ka. At saka isa guys sa mga napakahirap natin na kalaban yung wala tayong lakas ng loob. Yan talaga yung lakas ng loob sa pagiging mahiyain natin. Yan yung sagabal talaga. Dapat i-cash out mo yan. Pag nawawalan kayo ng nahihiya kayo, pumasok sa isang agency, nahihiya kayo, example, mag-isa lang kayo, nahihiya kayo pasukin, yung gawin nyo guys, mag-pray kayo. Sabihin nyo, in the name of Jesus, I cash you out. Pagiging mahiyain ko. Ayan, yung gawin nyo, mawawala yan. Ka-cash out mo yan. Tapos pag nawawalan ka ng lakas ng loob, sabihin mo agad yun, nawawalan ako ng lakas ng loob, I cash you out in the name of Jesus. Yan, mawawala yan. Ganun dapat gagawin nyo. Kung ano man yung mga nakakapag sagabal sa'yo, cash out mo yan guys. Kasi isa yan sa mga kumbaga, yun yung nakakano sa atin, nakaharang kaya hindi tayo makapag-perform na maayos. Demon yan guys. Yan ang demonyo para para hindi ka magtagumpay sa mga hangarin mo. Yun yung gawin mo. Tapos lagi ka magdalasal. Importante yan. Huwag mong kalilimutan yan. Bago ka umalis ng bahay, umalis ka, papuntang mag-apply, maghingi ka muna ng list sa taas ng guide. Huwag mong kalimutan talaga yan. Napaka-importante yan. Para maging duro-diretso yung pupuntahan mo, maging successful ka sa araw na yun. Para mag-guide ka kung saan ka papunta, kung saan yung tamang daan. Ganun dapat guys, huwag mong kalimutan. Yung mga mag-i-exit ng Thailand guys, mag-i-exit dito sa Macau, hindi nakahanap ng trabaho, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Balik kayo ng Macau after na makomplete nyo yung 30 days o 50 days man yan, na labas kayo ng Macau 50 days or 30 days. Balik kayo ng Macau, hanap kayo ulit. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Naumpisahan nyo na guys, tapusin nyo. Napakasarap yung pakiramdam, yung ilang months ka na pabalik-balik na maka-exit ka, tapos balik na naman, tapos bigla ka nakahanap ng trabaho. Napakaganda yung pakiramdam ng ganun. Mas mahirap yung pakiramdam yung hindi ka mala nakahanap ng trabaho tapos bigla kang uwi. Yun yung napakahirap na pakiramdam. Talunan ka nun pag ganun umuwi ka. Nagtatawanan ka nun sa Pilipinas. O sabihin pa Macau ka, wala din naman pala nangyari. Dapat di ka na lang umalis. Dito ka lang trabaho. Maganda yung may trabaho ka na pag-uwi. Sarap pakiramdam. Nakakataba ng puso. Yung parang nakalutang ka pauwi ng Pilipinas diba? Tapos di mo papansinin ng mga taga-immigration. Mga ano kayo ngayon paano kayo nung papunta ko ng Macau ngayon, sitahin nyo ako, sampalin ko kayo ng Gcash. Ganon. Joke lang huwag nyong gawin yun. Pag-thank you lang kayo sa immigration, pagdaan nyo ng immigration, sir, salamat. Magtataka yung ba't nagpasalamat. Kaya nakahanap na ako ng trabaho sa Macau. Asar siguro yun. Salamat lang. Thank you, sir. Maintindihan naman niya yun. Pag mga galing Macau, sir, galing ang Macau, salamat. Alam niya na yun. Maghihigpit ulit yun sila. Dahil sa'yo. Diba? Yun guys, napakasarap pakiramdam pag nakahanap ko ng trabaho. Huwag kang mawala ng pag-asa. Dapat lagi kang positive. Isipin mo lagi na hindi ka nakahanap ngayon, hindi pa ito yung time na tinakda ng Diyos. Yun lagi isipin mo. Pag punta mo ng Thailand o saan ka man nag-exit,
Isipin mo yung mga pagkakamali mo. Kung anong ginawa mo nang nag-apply ka. Naging masipag ka ba? Kung naging tamad ka, baguhin mo pagbalik mo. Maging masipag ka na. Tingnan mo yung pagkakaiba. Tapos, kung anong ginawa mo dati, huwag mo nang gawin. Baguhin mo yung style mo. Kung mahihayin ka dati, pag-exit mo ng Thailand, pagbalik mo ng Macau, dapat kapal ng mukha mo yung dala mo na. Dapat tapang ka na lalo eh. Dapat patapang ka ng patapang kasi kabisado mo na dito eh. Hindi yung pahina ka ng pahina, pangit yun. Kamula ng pag-asa, isipin mo lagi na mayroon pang mas malala sa'yo. Yung lagi mong isipin. Diba? Positive ka lagi dapat. Yung mga mag-exit dyan, paubos na yung visa, sipagan nyo. Huwag kayong matakot mag-exit. Ganun normal yun. Lahat nangyayari yun. Yung mga hindi lang nangyayaring ganun, mga masisipag, mga makakapal yung mukha, yun yung mga di nag-exit. Ay nako, totoo yan guys. Yung mga makakapal yung mukha, di nag-exit. 2 weeks lang, 3 weeks may trabaho na. Pero yung mga mahihain, no? Nakakailang exit yan ng Thailand. Minsan, 3 balik ng Macau, Siyam, 8, 5. O, 7 mo ng Siyam. Ikaw, naka-3, 4 ka pa lang. O, kaya mo yan. Ganon. Dapat, patapang ka ng patapang. Hindi yung pahina ka ng pahina. Pangit yun. Dapat, lakasan mo yung loob mo lagi. Tsaka, ayusin yung mga resume nyo, guys. Ayusin nyo. Yun yung pinaka-importante, yung resume. Ayusin nyo, tsaka dapat memorize nyo. Hindi yung naglagay ka lang dun, di mo alam. Basahin nyo pag wala kang ginagawa. Kasi sa interview, mamaya may mga tanong sa'yo, di mo masagot. Kung yung interview guys, example, delivery, tandaan yung delivery nyo na doon sa resume. Yung delivery yung tingnan nyo. Kung kailan ka nag-delivery, ilang taon ka doon, anong dineliver mo, siyang resume tingnan mo. Hindi yung pupunta ka sa interview, delivery yung interview sa'yo, o hindi mo alam kung kailan ka nag-delivery. Ay nako po, huli ka na nagsisinungaling. Yun, doon ka mag-review sa kung anong experience sa delivery, kailan ka nag-umpisa, kung anong nilagay mo doon sa resume mo, dapat yun yung sasabihin mo doon sa sa nag-i-interview sa'yo. Hindi yung pag tinanong ka doon, kailan ka nag-delivery, nga ka kasi di mo ni-review. Pinaglagay ka lang ng lagay doon, wala kang o yun yung kamalian. Madami kang nilagay doon na experience, di mo naman alam kung kailan mo, anong pinaglalagay mo doon. Useless lang. Pagsak ka na doon sa interview, sayang. Dapat kabisado mo yun lahat, in details, kung kailan ka hindi yung lagay ka nang lagay. Dami na nangyari niyan guys. Daming interview na sinayang. Yung pagkakataon mo na pumasa, ang bulilyaso pa dahil sa kaanuhan mo. Kung nung salita ng masama, kasalanan mo yun. Kasi wag nyong sayangin guys yung mga interview nyo dito sa Macau. Kasi once na na-interview ka, pasado ka na nyan. Gusto lang nila marinig kung anong sasabihin mo. Gusto lang nila makita ka. Tawag ka kung anong tanong guys, yun lang sagutin nyo. Ganon. Pero yung tinanong ka, lang yun. Gusto ko lang nila makita, i-review lang kung anong gusto lang marinig nila na experience mo, ganito. Pero nagkamali ka ng sabi, wala na. Huwag ka na mag-expect na sasabihin lang naman sa'yo para hindi ka masaktan o tatawagan kita for the second interview. Alam mo na yun pag ganun. Huwag mo nang don't expect na pangalawa tatawagan. Hindi na. Kasi mali ka na dun diba? Kaya ayusin nyo. Ganun guys. Kaya yung mga mag-exit dyan, huwag mawalan ng pag-asa. Kaya nyo yan. Dasal lang lagi, tsaka lakas ng loob. Tibayan nyo lagi yung mukha nyo, kapalan nyo, para magtagumpay kayo. Kasi pag pahiya kayo dito sa Macau, kulilat kayo, walang mangyari. Yun lang guys, sana may tutunan guys sa mga advice ko.
And I love you all guys. Salamat sa mga nag-subscribe and God bless you all.